sama dito sa business natin with Live Good, or we can call them or call him or her as club member. Sometimes we use these terms no in different ways, then minsan ano siya, interchange. Pero pareho lang ibig sabihin yan. Sometimes we talk about affiliate member or affiliation, affiliate, and then we talk about club member. Sometimes some speakers talk about subscriber, no? Ito yung hinahanap natin, no? Searching for subscriber sa LiveGood na makasama natin, affiliate member, club member. So sometimes you use the term subscriber because our company is a subscription-based company. Or sometimes we use the term club member dahil when we present our business, we say it's a club membership. Then sometimes parang hindi tayo ma-brand as, oh ano naman ito, networking naman ito. So we use the word affiliate marketing. Okay, so the main point here is that we're searching and qualifying new affiliate or affiliate member or subscriber or club member for our Live Good business. Okay, so critically, uh, there are terms na nakita nyo do kanina na search, no? Search. Perhaps yung mga prospect natin, nakita na natin yan, pero kailangan pa nating i-filter. So we have to research them. Okay, so what does it mean? So we have to find out everything you can about a potential customer or potential affiliate member or club member or subscriber. So i-filter natin yan, kung kapitbahay natin yan, titingnan natin kung qualified ba ito or depende sa purpose mo, no? For if your purpose is really to share this blessing to everyone, so dapat wala tayong i-discriminate. Everyone should be considered as worthy to receive this blessing. Malay natin, tingin natin sa una nating tingin is parang hindi ito maka-afford. Malay natin, somebody will sponsor him or her. 'Di ba? So, ganun po. So, anyway, this is just the theory. Theory sometimes kung bookish tayo masyado, talagang hindi tayo makakakuha ng new affiliate member. Nag-stick lang tayo sa concept. But this is the theory. I'm sharing you about theory about research. And specifically, you want to learn how good a fit they are for what you're selling or and how you can craft a personalized message. So, in-underline ko tong personalized message kasi iba-ibang prospect, iba-iba yung way natin pag-communicate to them. Tulad ng kapatid ko sa Japan, no, si Lorna, I think she's here tonight. Siyempre yung pag-share ko sa kanya parang inigsoon or it's a brotherly way of sharing her the opportunity and the blessing. So depende yan, what works for one not necessarily will work for another. So yun lang tandaan po natin. So qualification, so paano natin i-qualify yung mga prospects natin? So we have to determine whether a consumer or prospects are worth pursuing. So baka maisip natin na, naku, baka magwi-waste lang ako ng time nito. But again, as I mentioned, this is just a theory. Ito yung suggestion theoretically. Pero pag ang goal mo talaga, pag prospect is to share the blessing, so we don't care, no? So parang lahat qualified. Parang lahat qualified. But in theory, we have to qualify them. Kung worthy ba na i-pursue natin yung prospects na yun. Okay? And if so, then how to prioritize them? So kung may makita na tayo na qualify na natin sila, Class A, Class B, Class C, so i-define mo lang yung ano yung Class A, pera ba yan Class B, medyo maka-afford pero not sure, Class C, yung pwede mong pagpapraktisan, pwedeng ganun. But as I mentioned earlier, dapat qualified tanan. We have to treat them equally. So yun lang ang deviation ko doon sa theory. Then after that, balikan natin yung few slides. Kanina, meron tayong tinatawag na searching and qualifying. Di ba po? So ito yung sinabi ko sa inyo na after that,
daan na yung searching, daan na yung qualifying, anong sunod? What's the next step that we are going to do? So ito na pong tinatawag na outreach, or reaching them out. Spend time crafting a personalized pitch for each prospect. Tulad ng yung sa kapatid ko, siyempre kapatid ko siya, and I know na nasa Japan siya, I know na maka-afford siya, uh, medyo nasa class A siya. Tapos, siyempre yung way of communicating ko sa kanya, ano yung ino-offer ko sa kanya, iba sa yung mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, at saka yung hindi ko kakilala, nag-request lang ako ng friend sa friend request sa Facebook. So, iba-iba yung pag-craft natin ng personalized message natin para sa kanila. Okay po, so what works for one, as I mentioned earlier, what works for one not necessarily will work for others. So, may ginawa ka na, for example, script, tapos na-convince mo yung prospect mo. Then next, gagamitin mo pa rin doon sa sunod na prospect mo. There's no guarantee na mag-work yan. So, pag hindi siya nag-work doon, then anong approach mo? So, you have to vary. Like yung sa kaibigan ko, kasama ko sa community, hindi naman pwede ko siyang share the way I share it or the way I craft my message to my sister doon sa kanya. So iniba ko siya. So ang naisip ko doon is para mas effective if sisindan ko siya ng video. So yun po, sinindan ko siya ng video tapos tiningnan ko yung anong response niya doon. Then I reply to his response and so on and so forth. And then finally, na-convince ko naman po siya. Okay, now let's go to the experiential. As I mentioned to you, very short lang talaga to siya. Just to trigger ideas, no? How are you going to do your prospecting also? So, una, itong tinatawag ko na KKKK. So, ano yan siya? Kapatid, kakilala, kaibigan, kaibigan, or kasama, or ano pang maisip nyo dun sa K na yan. So, yung sa kapatid ko, uh, yun si Lorna, yun sa Japan. So I spend really time. But the time I spent in crafting my message is very short. Kasi magkapatid kami, so I know paano ko siya ma-convince. Okay? Then another way is through social media platform. Pwede ring gamit ka ng Facebook, no? Sa Facebook may mga ikaw sa GD natin may mga scripts tayo doon. Pwede natin kopyahin, pwede natin i-vary. So that's one way to do it. The other one is through Messenger, YouTube. I have all this. I have Instagram, but I'm not so active with Instagram. And many more, no? Marami pang iba. So active lang ako dito sa Facebook kasi araw-araw may nag-Facebook, nagla-like ako, then I also share something. Sa Messenger, ito talaga araw-araw to. YouTube, yung YouTube naman, ginawa ko dito sa YouTube, yung mga ginagawa ko, mga approach ngayon, binivideo ko siya and then I upload it to YouTube. Uh, that's my other way to prospect, no? To doing prospecting. Yung mga recorded video ko, sinesend ko sa mga kaibigan ko, mga kilala ko, then talking about the product, then sinabi ko sa kanila na using Live Good products, ito yung na notice ko, nagiging energetic ka, tapos magagawa mo tong mga bagay-bagay na ginagawa ko ngayon. So, yun po. And hobbies, no? Hobbies using the products related to sa mention ko kanina. So I have a lot of hobbies, no? I had this when I was in Thailand, tapos na parang na medyo nawala na siya, unti-unting nawala when I came back to the Philippines. Then ngayon nag-live good tayo. So nakita ko na parang one way to reach people or doing prospecting is through my hobbies. So ano bang mga hobbies ko? So I played lawn tennis. So actually sa lawn tennis dito ko po na na found yung isa sa team ko na
siya yung pangalawa na mabilis. Siyempre yung kanina, yung sa kapatid ko, yun ang pinaka big big na group ko sa Japan. And then the second big group ko sa team ko is yung through, nakuha ko yun sa lawn tennis. So, I hop from one tennis club to another tennis club. Then, the second tennis club, doon ko po na-meet yung one person, the wife of a Japanese. I just shared to her uh, the business, live good business. Then I send her video, I send her messages na kinopya ko lang din. And then yun, nag-work. And then dumami sila. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung details about this. And then another one is bowling. So itong dalawang ito talaga yung paborito kong sports. Dalawang paboritong sports. Actually, una yung bowling kasi yung bata pa ko, siguro mga 15 years old or before 15, may nakita akong matanda na 55 years old, nag-bowling, tournament nila, tapos nag-champion siya. So, nasabi ko sa sarili at the time na, okay pala itong sports na to kasi kahit na 50 plus ka pa, 50 plus ka na, pwede ka pa mag-champion. So, I pursue bowling when I was in college. Kay may PE kami dati eh. Bowling yung pinili ko. Then, after that, pagkatapos ko nag-aral, naglaro-laro ko ng bowling doon sa SM sa Cebu. And then when I went to Thailand, dito talaga ako na nababad. No? Every week meron talaga kami tournament. So naisip ko na maraming mga taong pwede ko ma-meet dito sa bowling. Kaya bumabalik ako sa bowling ngayon. Ang kagandahan pa nito, kasama ko pa si Coach Fernan dito sa bowling. Dito. Kasi naglalaro, niyaya din siya doon. Tapos kagandahan, nakita ko yung parents ng kaklase ng anak ko, naglalaro din kasama nila. Na yung tinanong ko, hindi pa nila alam yung live good. So, may rason na ako na pwede akong sumasama sa grupo na to. Then swimming. Swimming, nakita ko rin na may opportunity din dito kasi marunong din ako mag-swimming. In fact, in Thailand, isa sa mga activities ko doon is swimming. Nagtuturo ako ng swimming. So, nakita ko rin dito na may opportunity din dito sa swimming. Kaso lang, problema namin dito sa village namin, swimming pool namin, isang taong na hindi pa pinalitan yung tubig kaya hindi mo na ako nagsiswimming. And then another one is gym, workout. So when I graduated my college no, in 1992, I think a year after or before, few months after graduation, nag-gym na ako. So nakita ko rin na maraming mga tao mamimit dito sa gym. So, yun nga, yung ginagawa ko as you have seen in my video sa gym, ang dami kong na-meet, tapos meron ako mga prospect doon. Meron ako, nag-start ako na pag-share sa kanila, but wala pang detalye. So, naghintay lang ako ng talagang magandang pagkakataon para ma-detail ko na sa kanila. Okay po, then Zumba. Nakita ko rin, just put this item here just a few minutes ago. Kasi na-remember ko doon sa pinag-gyman ko sa mall, mayroong isang malaking grupo din doon na nagsusumba. Ang kagandahan nito, yung leader dito, kasama ko sa community. So, I have no the idea na pwede ko siyang kausapin. Then after that, kung convince ko siya, posibleng dadami ang grupo ko dito. So ito yung sinabi ko kanina. So, naglalaro po tayo ng tennis, bowling,
Yung sa ano naman, pasensya na po ha, sorry po. Okay, ito po yung, bay na, nakita nyo pa yung screen ko? Yes, yes, coach. Okay, sorry po na. Okay, so ito yung mga activities ko ngayon. Now, going to the initial results. So, initial results po, ito po yun. Ayun, okay. So, as you have seen here, so sa mga activities na yun, talaga nag-grow yung team ko. So, nakita ninyo dito sa ano, ah, ito po, ito po yung person na na-meet ko sa tennis court. So, they are almost 300 already. By the way, yung info na to, January pa to ha. Pinakita ko lang ninyo na ano. Kaya nag-platinum ako. So I have three big groups. Ito naman kakilala ko to sa Thailand na nasa Pilipinas na rin ngayon. Ah, ano lang to, message lang to. Tapos video. So na-convince ko siya. And now he is a gold rank na po. Ito naman, although marami na talaga yung ano niya pero silver pa siya kasi medyo may kunting issue lang. So ito po yung initial result kasi hindi ko pa talaga nagawa yung lahat. Pinakita ko sa inyo kanina. So, ito yung present. So, alam naman natin na pag hindi pa talaga end of the month, ah, hindi pa mag-renew yung iba ng subscription nila. So, I'm hoping na maka-renew lahat and will stay in the rank. So, I think yun lang muna siguro, mga kalibgod. Maraming salamat and kung meron kayong questions, so we're here to answer your questions or anything related sa topic na yun, natin ngayon. So please don't hesitate to raise your questions. Back to you, Coach Romel. Ayun, thank you, Coach. Coach Sandel. So may question dito. So, nagsusumba ka rin ba? Actually ngayon hindi pa, pero yung nasa Thailand ako, nasubukan ko talaga yan. I lead aerobics kasi yung scholarship ko doon, parang short na mga 3 months but I have no other ways to support myself. I have to do everything. I teach lawn tennis, I teach swimming, and lead the aerobics. Ay, grabe. So, guys, no? That's So, my experience in Thailand. napagka, ano to, based on experience tong senior ni Coach Sandel sa training natin ngayon, di ba? So, sa nakita natin is yung pag-rank up ni Coach Sandel sa Platinum is based on the key system. Di ba? Key system, Coach Sandel yung ginamit mo.
Di ba? So, ang Yes. daming we have two types of market. Meron tayong cold and warm market. Pero sa nakita natin ngayon, nasa warm market pero ang daanan is yung cold kasi ginamit ni Coach Handel yung hobbies niya. Yung sa gym, sa bowling, sa tennis, even sa Zumba. Ginamit ni Coach Handel na channel para makakuha ng mga prospect o maging mga friends na magiging prospect, maging partner natin sa Libgon. Diba? So, napakagandang strategy, no? Uh, Theory and experience. So baka may mga question kayo guys, no? At least makita natin, no? Napakinggan natin kay Coach Sanil yung actual experience niya sa business, kung paano niya na kuha yung rank niya, no? Anong prospecting ginamit niya. So siguro pwede tayo magtanong, no? Kay Coach Sandel, kung ano yung mga struggle natin na experience in doing prospecting sa mga warm or cold market natin. Before the questions, may i-add lang po ako. Be careful lang tayo kasi minsan baka malimutan natin yung goal. Okay, so ang goal natin is for prospecting. Baka masobrahan tayo pag-enjoy sa ginagawa natin, malilimutan natin yung prospecting. Yun lang ang danger with this method. So we have to be careful. We have to balance. Halimbawa, meron kang prospect tapos hindi ka pa tapos sa pag-gym, for example, gusto mong tapusin. So instead na unahin mo yung goal mo doon na mag-prospect or talk to your prospect. So mga ganyan po. Ayun, Coach. May ano rito, may question from Coach Karin D. Okay? Mm. Ano po magic word or pick-up line na maganda, Coach? Uh, ang ito, before I answer that question, no, ganito lang. Sa gym kasi, nakita nila yung mga binubuhat ko, tapos I'm very energetic. Then tinanong nila ako, sir, ilang taon ka na ba, sir? Sabi ko, 54. 54 ka na? Tapos yun yung mga ginagawa mo. Then doon, yun na yung keyword or magic word, saan ako papasok? Gusto mo bang, ano, ganito, ganyan. So doon ko na-insert si Libgood. Una, mag-introduce muna ako ng product. Ito, I'm taking this product. When I was young, I was 20 years old, I was doing also this. But at the time, kasi bata pa ako, so I don't need any supplements. I just take or eat malunggay with fish. But this time, hindi ko na kayanin, so I need supplement. So ito po yung ginagamit ko. So doon na, yun ang introduction, saka na papasok yung details sa liquid. Basta maka-hear lang ko something na can trigger, sana ko papasok. Kasi hindi rin pwedeng basta-basta ka na pasok eh. Pakiramdaman mo muna. So, yung magic word, Coach Romel, paki-repeat sa question, Coach Romel. Sige, Gods. Yan. Okay. Tingnan ko balik yung chat ko sa. Ano daw yung pinakamagandang magic word na or pick-up line na gagamitin para makakonect tayo sa prospect? Actually, depende yan eh. Ang one scenario is, halimbawa, yung pag manotice mo yung prospect no na religious siya, he's is a godly person or basta something na meron siyang pinaniniwalaang Panginoon, simple na lang, question lang. Do you believe in do you believe in God's promises you have read in the Bible, like in Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Pag mag-yes siya dyan, ang next ano dyan is, do you think what you are doing now, God's promise will be fulfilled in your life? Parang ganon. Pag honest siya, makikita niya na
ay parang walang pag-asa sa mga ginagawa ko, ganitong trabaho, ganito lang income ko, parang ang dream ko na magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, or makapag-paaral lang mga anak ko, parang hindi mangyayari. So pag ganyan ang sagot niya, doon mo ipasok si Livgood. So are you willing to listen? Can you have 5 to 10 minutes? I want to share with you something na makatulong ma-fulfill yung promise ni God in Jeremiah 29:11. So parang ganun ang approach ko po sa depende sa tao, kasi may mga tao rin na not religious type of people. So iba naman yung approach mo doon. Pwede mo siyang kunin doon sa mga hobbies niya. So depende, maraming variations. So example lang po 'yun. You Thank you, can Coach. use Yeah. you can May use tips Jeremiah dito, Coach 29:11. Sandel. Hmm. May tips si Ma'am Chrisincia, Okay, kabiyado, okay. leader natin sa Japan. No? Establish rapport muna. No? So, yun pong tips ni Coach Chrisincia. Yes, I agree with that. Kaya it takes time talaga yung mga strategy yung ginagawa ko ngayon. Actually, hindi siya pag gawa mo ng activity dito, ano kaagad, arangkada kaagad, hindi po. You have to establish support muna. Ibiganin mo na, know them, let them know you first. Tulad yung sa bowling ko, na-appreciate nila yung laro ko. So, syempre, maraming, ilang taon ka na, ganito, ganyan. Bakit ganito, ganyan? Tapos, okay pang, ganito. So, doon, ma-develop yung rapport doon sa conversations na yon. Then later on, pag meron ng trust at isa't isa, pwede mo na ipasok. Kasi pag diretsuhin mo, talagang negative yan. Negative yung prospect. Thank you, Ma'am Chris. That's true. I agree with that. O baka yung iba, may mga iba pang suggestions diyan or may mga tanong. Coach Sandel, may question po. Na kay, sabi rin ni Coach XP, mirroring, no? Dapat i-mirror rin. Gandang tips din ni Coach XP to. But Coach, may ano ka ba, may data or may ilang percentage sa mga directs mo ngayon. So ilan ba yung nakausap mo? May data ka ba? Ilan na yung nakausap mo na mga tao, key system man or prospect lang nakausap mo about live good opportunity? And then ilan yung percentage ba based sa mga na-invite po and then nabigyan mo ng presentation to the affiliates na nag-join talaga. Nasa mga 20 to 30% lang talaga. Wow. Wala akong Yan. exact data, but approximately yun ang marami ding nag-no. But one thing that I want you to remember, yung sinabi na pag magsabi no, tandaan nyo lang ng word na no. N-O. Next opportunity. Next prospect. NP. 'Di ba, may sa group kasi namin, meron akong senior doon na yung fail, bitaw yung fail, you remember yung word na fail? Teka, Yes pa. di ko lang na incorporate ngayon sa presentation ko eh. Actually doon sana ako magdidwell. Ito yung sinabi na if you fail, never give up. No? Sa prospect natin, pag prospecting natin, if you fail, never give up. Because fail, if you spell the word fail, means first attempt in learning. No? First attempt in learning. So, normal na ma-fail ka, ma-prospect ka, na-fail ka, that's all right. That's first attempt in learning. Then, end. The word end is not the end. In fact, end means effort never dies. So, just continue your effort. No? Just continue your effort. And if you get no as an answer, remember no, N-O, means next opportunity. So sa first prospect mo, kung fail ka doon, huwag ka discourage, huwag ma-discourage. So your opportunity was not converted, then next opportunity, next prospect. So yun lang po. Yeah. Thank you, Coach. And then sabi din ni Coach Chris,
yes, dapat kilalanin mo na ang prospect. Kung ano ang likes niya, kung sa financial, baliwin sa kitaan. Kung Mm. interesado naman sa health, introduce sa product. No? So, Yes. yun po yung tinatawag mo kanina, Coach Sanil, na qualifying, di ba? I-qualify mo yan. Yes, And then, yes. hanapan natin ng buying signal. No? Kung ano yung Yes. magandang signal kung saan natin siya titirahan sa product mo or sa business pa, ilabas natin. Diba? So, kay Coach Lorna, no? Ako, Mm. naisip ko na magsimula na ako na mag-tutor ng Japanese language. At yan ang po ang strategy ko for stepping stone. Pasok ko po ang ma-promote about Live Yes. Good. Pwede, pwede. Magandang strategy yan, Coach Lorna. No? Gamitin mo yung gamitin mo yung skills mo to promote or to build up prospects para sa Live Good natin. In the end, no? I mean to say, years from now, maabot tayo ng 10 million. If we will not take action starting today, baka ang members meron tayo sa grupo natin, baka yun lang din yung members magkaroon tayo, meron tayo years from now. So lahat ng Yes. activities natin, skills natin, hobbies natin, napakagandang training ngayon, hobbies natin, gamitin natin to connect with people na pwede natin ma-share itong blessing or Yes. opportunity ni Live Good. Mm. Tama. Sabi naman ni Coach Anil, ni Coach Rumilet, no? You can Mm. learn from your failure. Don't give up. Tama. And then, Yes. sabi naman kay Coach Andrew, tama, pwede rin profiling para malaman natin ang approach, no? Profiling. So, Mm. i-profile natin yung prospect para, yon ma-determine din natin yung tamang approach sa pagkagandang inputs. Tips kay Coach Andrew and of course kay Coach XP, no? Okay, so grabe. Ang daming mga tips guys, no, na binato sa ating mga leaders tonight. Kanina, According kanina, kay Coach XP, build rapport by applying form. Okay, so ano ba yung form? I-check mo yung family, recreation din, message. Di ba? mm, Yes, Coach yes. Sandel? Ah, may na-remember lang ako. 'Di ba sabi ko kanina na kung ang goal talaga natin is to share the blessings, dapat walang discrimination. Yung sinabi kanina Yeah. sa theory na mag-qualify tayo, dapat qualified lahat. Bakit? Ganito 'yon. It is a real experience, ha. One of my key persons sa team ko, sabi niya kasama niya sa company. Tapos nasa Live Good na ngayon. Tapos nagkaalaman na pareho na sila nasa Live Good. Sabi daw ng taong yun kasama niya, ba't hindi mo ko siniran sa Live Good? Nakita niyo yung point? Ibig sabihin noon na dahil parang ang idea doon is discriminate niya. Parang hindi niya sa feeling niya hindi qualified kasi pareho na nasa company kami, baka madali kami nito malaman na nandito kami sa Live Good. Parang ganyan ang understanding ko. So hindi niya siniran sa Live Good. Hindi niya senior sa kanya ang Live Good. So ngayon, somebody else shared that guy, his colleague, and now he's in Live Good. Di ba? Nakita niyo po yung sinabi ko Hmm. kanina, there should be no discrimination. Everybody should be qualified. Anyway, chori lang yun, ha. Chori lang yung kanina na dapat i-qualify natin. But if you are really sincere na this is God's blessing, there should be no or nobody na hindi qualified. Everybody should be qualified. Yung sinabi ko kanina na malay natin, sa tingin natin, parang hindi to qualified, parang wala tong pera, so ayaw ko mag-waste ng time ko dito. Di ba? We're judging, no? Judging the person with by what we see. But hindi din alam. Tulad ng may isang experience pa na akala ng isang tao na, ito, wala talaga to. Pero hindi niya alam na marami palang pwede mag-sponsor. So, yun guys, ang suggestion ko lang, no? By theory, we need to qualify. But in reality, atin silang i-qualify. Biblical din yan eh. Di ba? The Lord God didn't call the qualified. He qualifies the called. Ang ganun ba? Yun ang concept. Kasi kung i-consider talaga natin itong blessing ito, this is for everybody.
So, yun lang po, Coach Romel, in addition to my... Thank you, Coach. So, while waiting sa mga possible questions sa mga affiliates natin nandito ngayon, guys. Now, so, I have this question, Coach Sanders. Every day ka ba mag-prospecting, Coach? Every day may presentation ka? Every day may kinausap ka or meron ka in-invite sa Zoom? Presentation every day? Or ano yung frequency ng ano mo, Coach, pag-share ng opportunity, limited ngayon po, opportunity sa mga prospect? ngayon po, ang more ako sa support of the team. More on the support ako of the team. Di ba may tinatawag tayo na IPA, yung ano ba yung APA nun? Basta income producing activity, di ba? Mayroon tayong concept na ganyan. Income producing activity, IPA. So yung pag-support ko sa team, like giving them the link, that's one thing na. Then sharing, sending videos to my prospect. At least meron talaga akong ginagawa para sa Live Good everyday. Consistent ako dyan. Although hindi pare-pareho yung mga ginagawa ko, but I considered it as an IPA, no? Income producing activity, na kung mag-succeed man yun, talagang it gives income for a week or for the month. So consistent lang ako na nakakonect talaga ako sa team ko, sa mga upline, sa mga downlines. So, yun lang po. Thank Kasi, you, Coach Handel. Okay, so may comment si Coach Lorna dito. Naisip ko na mas maganda din, we have to study the business and the products, and I will make my own YouTube to promote Live Good. No? Gumawa ako little by little. Actually, yan. Ang paggamit ng social media, Coach Lorna, ang laking tulong kasi nandito na tayo ngayon sa era na to. And sabi din ni Coach Chris na maganda rin halongkatin ang mga friends list, mga matagal na rin na di nakausap. I just got a downline in Vietnam. Wow! Na isang business ko lang na-meet noon sa Tokyo. Thanks God, he registered, and the good thing is, networker siya. Grabe. congratulations. Congrats, Ma'am Chris. No? So, yun, actually as an affiliate, the reason why Coach Sandel na si Live Good ay tinatawag na the club membership that pays. Kasi Live Good chooses to use its member to refer other member. Yeah. Okay? Doon yung concept ng affiliate marketing. Ginamit tayo sa member using the power of network marketing, the word of mouth, to spread the good news, to spread the membership, the value ni Live Good sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kasi word of mouth spread like wildfire. Di ba? Dito tayo Yes. aabot ng 1 billion. So nga, every day, parang for me, no, may maghata ng excitement sa akin is hindi yung pumapasok every day na mga affiliate sa team. Ang talaga nabigay sa akin na excitement is yung number of person na nakausap ko na nasiran ko ng Live Good opportunity. Because ang gaan, di ba? Ang gaan ni Live Good gawin kasi walang tago-tago sa sa sekreto, sa entry, sa product. So lahat ng positive pwede natin mabigay sa prospect natin. And guys, mag-share while waiting sa coach sa mga question. Allow me to share, coach, na itong kung nagawa kong summary. Sige. Dito sa natin while wait natin yung mga inputs or tips ng ating mga affiliates dito. So, share ko lang yung coach. Sige, coach. Pakita ko po. So, coach, nakita ba to? Actually, this is a summary. Summary po ito ito yung natin. Ito yung, di ba, vision natin is, ang vision ni Live Good is to be the Amazon of network marketing. So, bakit Amazon? Kasi lahat ng mga product and services, pwede natin ilagay doon sa system natin. Sa ngayon lang, we started with supplements, but we can have any product and services dito sa company natin. And network marketing, because ginamit ni Live Good is the power of word of mouth para mas spread yung value ng membership ni Live Good rather than si Live Good mismo yung mag-advertise katulad ni
Netflix or ni Costco. So Hmm. guys, as you can see here, no, I-slideshow mo, coach. coach, Hindi ba PowerPoint? PowerPoint to. Pero Sige. hindi siya naka-slideshow. Ah, Ano lang, di lumitaw yung buong screen, coach. pag ganyan, di clear lahat. Ayan, yan po. Yan, Clear yan, ba? yan, yan. Okay naman. Okay. So, nakita natin dito sa nakita natin dito sa slides. Ito yung future natin na mangyari sa Livegood. Okay, so I tabulated Landers, CCNR, pati yung Zoom dito. So nakita natin na if isuma total natin yung revenue nila per year, sa subscription lang hindi pa kasama yung sales nila sa mga products. Sa subscription lang, from Landers, ACNR, Costco, Sam's Club, Netflix, Disney Plus, YouTube Pro, Amazon, Zoom, ang total income nila per year is nasa $8 billion. $8 billion yung Okay. income nila. And then, never silang nagbigay ng cashback or rebates or income doon sa mga subscribers. Di ba? But tayo sa Livegood, 80%, at least 80% ng revenue natin per year or per month, binabalik natin sa mga affiliates in the form of Complan. That's 80%. So, meaning to say, ang daming, kung financial yung, natin, yung needs natin, if we need financial, years from now, if we just do our job, no, na i-share yung value of membership ni Livegood sa lahat ng mga tao that we come in contact with. Grabe. Siguro guys, sinabi ni Loder Kasan, hindi pa sumali ang tao na mag-top earner na Livegood. Although nakita naman natin yung income ni Tim Miller, sobrang laki yung income ni Tim Miller. Pero sabi niya, hindi pa sumali or waiting to be discovered pa yung mga affiliates na maging number one earner dito sa Livegood. Kasi guys, 1 million members pa lang tayo. Kung makita mo dito, no, si Netflix lang na yung value na inoffer ni Netflix is about entertainment is $27.8 billion so 1 year. Disney Pro, $5.54 billion. Again, entertainment lang yung value ang ino-offer ni Disney. YouTube Pro, the same. No, entertainment lang. Si Amazon Prime, ang value na ibinigay niya sa mga members niya is free shipping. Kung bibili yung mga members doon sa Amazon. Zoom, anong value? Makuha natin sa Zoom. Ito, I'm paying $14.95 per month for 100 subscribers. Makuha natin is yung teleconference. But guys, sa lahat ng mga company na to, si Livegood lang for now ang nag-offer ng value for health. No? For us to get healthy and stay healthy without spending too much. Ang ganda ng mission na yan. Di ba? So, affordability and then quality ng product pinagsama. Highest quality na almost the lowest price pinagsama dito sa first mission natin sa wellness kasi nag-start tayo sa wellness. Di ba? So, kaya paano natin ma-harvest itong financial na tinatarget natin, be it sa personal natin or sa community natin or baka mayroon tayong cause na pinagandaan for financial gains natin. Okay? So we can earn a percentage of this huge subscription business by sharing the opportunity to others. Yun lang talaga. And that's the reason why mayroong affiliate si Livegood and tinatawag tayo maging affiliate. For me, it's not by chance na naging affiliate tayo ni Livegood. Baka matagal na nating dasal ito. Nabigyan tayo ng magandang opportunity ng Panginoon para ma-share natin sa lahat ng mga tao na walang discrimination. Di natin dapat i-qualify ng sobrang-sobra para ma-invite natin.
Diba? Basta ang value na ma-offer, mabigay natin sa mga prospect natin sa Live Good is product, the health value, and if gusto nilang i-share, is yung business value. And then tinatawag ito ni Coach Elmo na blue ocean opportunity. It's an opportunity na hindi pa marami yung nandito. Okay? So ito na yung sa Live Good, sa atin, ito na yung Network Marketing 2.0 na tayo yung nauna dito. We're the first networking company na subscription-based. Again, subscription business is a blue ocean. And ito yung palagi kong paulit-ulit sabihin sa mga affiliates at saka prospect natin. Dapat makasabay tayo dito. Whether we join or not, Live Good will become the household name in the whole world. Darating ang panahon na lahat ng mga friends natin or majority ng mga friends natin ay Live Good user na. And then yung mga Live Good user, eventually, they will become affiliates ni Live Good. Di ba? So, wala na akong makikita na opportunity guys na daang i-offer na nagbigay tayo ng true value sa mga product meron tayo. Di ba? Grabe, sobrang sabi ni Ben Linsky at saka Noder Kasan at saka yung couple na Goodkins, we are putting our money doon sa ingredients ng product. We are not putting our money on the kumplan sa product. Walang jack up yung product natin for kumplan. Pero nagbigay tayo ng pera para makuha natin ng pinaka-the best ingredients in the whole world para sa mga product natin. Di ba? And paano tayo mag-survive? Okay? Dito tayo sa subscription business na isa ding trend ngayon, yung subscription business. Di ba? So, yun na kailangan lang natin ma-define yung ano ba yung talagang goal natin dito sa Live Good in terms of income. Di ba? Kasi ma-convert natin into how many prospects na kailangan nating makausap every day. And then I was so anong masabi ko dito? Hanga ako kay Coach Sandel kasi ang ginamit na method ni Coach Sandel ngayon is for me it's tinatawag na traditional. Kasi lahat ng mga nakausap ni Coach Sandel is nasa warm market, no? Yung mga kapatid niya, mga friends niya, no? So hindi pa gumamit si Coach Sandel ng organic posting. Pero may gold leader si Coach Sandel ngayon na ginagamit niya is organic posting. Si Coach Crispin. Di ba? And then, hindi pa rin gumagamit si Coach Sandel ng Facebook advertisement or TikTok ads. Nasa pa lang siya. Nasa key system pa lang. Nasa warm market pa lang. But again, nag-level up na yung warm market natin. We don't need to present face-to-face. Kailangan lang natin sigurong kausapin yung mga warm market natin through social media o invite natin sa Zoom. Yun po yung advantage natin ngayon. Diba? So guys, I suggest na instill natin sa mind natin yung direction ni Live Good. Okay? So, wag tayong complacent, wag tayong sobrang kumpiyansa, no? Kasi ang dami mga leaders na ito din nakita din nila ito. And that's why they are not stop, no? They are not stop doing referral training doon sa mga team nila, sa mga prospect nila because of this scenario. Whether humataw tayo hindi, somebody will. No? Somebody will. So, since nandito na tayo ngayon, wag natin sayangin yung pera natin at saka oras na nasimulan natin dito sa Live Good. No, itudo na natin para karapat dapat din tayong bigyan ng magandang income. Siguro, sabihin na natin months or years from now. Di ba? Napakagandang opportunity. Okay, Coach. Tingnan natin, Coach Sanel. Baka may mga ibang question pa. Salamat, Coach Romel. Okay, so sabi ni Coach XP, in Live Good, you need to love. Ano tong Rita Coach XP? RITE.
Okay, so ang dali ng oras pag ganito yung usapan natin. Okay, grabe. Rita is recruit is the answer. Recruitment is the answer. Napagagandang tips. Okay, so our time is 9:30, no? So baka may ano pa, may mga gustong i-clarify. Kasi again, since Coach Handel is expert sa warm prospecting sa key system, pwede nating iba to. Itanong sa kanya, yung mga, baka mayroon tayong mga katanungan, no? Or ibang pang mga experience na pwede nating i-share or i-ask paano maging mas mabuti yung approach sa mga sa mga key natin, sa mga tinatawag ko yan, Coach Halil, na coin, no? Circle of influence, yung key Yeah. system. Ah, No? So, kasi kilala natin sila, kilala din tayo. Okay? So, mas madali tayong mag-connect. yung team natin dyan sa Japan, baka meron pa kayong mga questions or baka may nakita kayong pwede nyo i-share dito para ma-improve natin yung prospecting natin. Yan. Yung sa Laguna Baka may team. mga magbigay pa ng magandang tips or experience dito sa training natin na prospecting. So, pwede natin ibigay yan dito sa training natin. So isa sa mga concept na natutunan ko sa prospecting, no, sa training, yung sinabi nila na uh, some will not, so what next? Parang ganun Yeah. lang. Basta That's importante, SW4 coach. SW4 pa lang tawag na. Okay, so yun. From Coach Lorna again, compose ako ng mga kanta about sa Libdod. Seen ko sa TikTok or FB. Okay, from Coach Phil Ruiz. Kung love ang Libdod, dapat mayroong time to learn. O dapat prospecting, inviting, sharing, and closing. Okay, lupin ito Coach Phil. Si Coach Phil, Coach Sandel is master closer din to. Kahit kausap lang sa phone, mako-close. So, schedule din natin yung training zone, no? Kay Coach Phil Ruiz dito Maganda sa Zoom. matutunan yan, no? Maganda. Pati yung kay Coach Crispin, invite natin siya dito, Yes, Coach. si Coach Crispin, abangan natin yung schedule ni Coach Crispin kasi yung tutok naman ni Coach Crispin is organic posting. Doon siya nagiging gold. No, doon sa organic posting lang using Facebook. Okay, so he's building up his platinum rank. Ayun, Coach Anil, no? Using that method, but gusto din siya niyang matutunan yung key system at saka yung Facebook ads para at least, no? Ang daming channel na pwede natin gamitin para mas mapabilis siguro yung pag-rank up natin. According to Coach Andrew, legend to. Makuha ka sa tingin. Ayos. Yan yung malupit kung sa tingin lang mag-sign up na. Sige guys, ito yung mga question. Okay, so kahit outside sa prospecting, outside sa topic natin, kung mayroon kayong concern dyan, kahit outside pa yan sa prospecting topic, may product delivery, product concern, okay, so pwede na yung iba to dito. Sulitin natin yung oras, no? Mayroon pa tayong mga 20 minutes doon sa ano natin, sa time natin, guys. Ako, Coach Romel, meron akong dumating na yung free ang shipping. Yan. Yung wellness pack. So Coach, ilang days dumating yung ngayon? Kasi sinabi mga ni 5 weeks lang, mga 5 weeks. 5 weeks. 5 weeks yung wellness pack. Ano yun, Pero international, Coach, international pack. yung free ang shipping.
Pero coach, nakita ko yung video mo. Grabe yung video mo sa gym. So, ano ba yung ginamit? Okay, so aside from prospecting topic natin, kasi yung nagamit ko ngayon ng product sa Live Good is ano, tatlo pa lang. Mm. Ay, apat. Yung ngayon, currently, na sobrang grabe yung detox effect ko dito sa bagong ginamit ko ngayon, yung Super Greens. Then, Ah, I also tried Super Reds, Magnesium, at saka yung multi. Yung apat lang yung nagamit ko pa. So, for your good Sandel, ano yung mga nagamit mo na din? Any good experience dun sa product natin? yung claim ni ano, di magsalita diyan si Ben Glinsky about E3, yung energy uh, ano ba, energy electrolyte, basta tatlong E yan eh. Talagang totoo 'yun. Makikita mo yung video ko sa gym, talagang totoo 'yun. Parang makatulong talaga siya sa energy, sa strength mo. Then sa paglalaro ko ng tennis, sa bowling, talagang ano niya, very effective. So far, ang nagamit ko ngayon is yung Super Green, Super Ridge, Factor 4, Ultra Magnesium. Meron yung D3, kakarating lang kasi yung Live Good International Pack. So D3 nagagamit na ako, yung multivitamins, yung protein ko ginagamit ko after gym. Kasi after gym, almost lunchtime ko matapos. So hindi mo na ako nagla-lunch, yun muna ang tinitake ko. Ang ganda ng effect. Wow. Ganda siya. Kaya Kaya para siguro sa ano, guys, advice ko na use our product kasi yung pang prospect natin, minsan nagagamit natin product. Tapos it can help really. Kasi para lang yung ano, mag-invite lang tayo ng friend natin. Uy friends, kain ka doon sa restaurant. Ang sarap ng pagkain dyan. Tapos magtanong yung friends natin na, kumain ka na ba dyan? Tapos sabihin natin, hindi pa. Paano siya maminiwala sa'yo or sa atin? So we have to test our product kasi ang ganda talaga ng product. Kung anong sinasabi ni Ben Glinsky, anong sinasabi ni Ryan and Lisa Goodkin sa team natin, base experience ko, talagang totoo yun. Totoo yun. wow. Na-experience ko siya. Thank you, Coach. Ayun, kay Ma'am Crescencia, kumusta na yung visa ninyo mga coaches? So, Ma'am Chris, I think si Coach Handel is ano na, malapit na siguro yan. Si Coach Noel at saka yung misis niya at saka si Coach Ray Tabay. Iwan ko lang kay Coach Ray. Parang problema yata yung misis ni Coach Ray sa passport. But nagkausap kami ni Coach Noel. I think 2 weeks ago pinaprocess na nila yung ano or last week yata yung ano nila individual processing sa visa. So sa team ni Coach Noel kung walang aberya, 5 sila including wife ni Rita Bay. So Coach Andel, ano yung progress mo diyan sa visa? Yung Malapit sa na akin April naman, 20. hinintay ko lang yung ticket, coach. Ticket ko kasi may nag-suggest sa akin na mas maganda na may ticket ka na pag-apply mo kasi talaga sigurado yung ma-approve. So ticket na lang hinintay ko, coach. Mas Okay. madali na lang kasi alam ko na kung saan pupunta. Tapos yung mga documents nandito na, ka-ready na ko. Isang punta. Supposedly kahapon yun ang punta ko sa Makati. Kaso lang yung schedule pala ng misis ko pabunot ng ngipin kahapon din. So nag-conflict ang schedule ko. Tapos kanina sana, meron din akong schedule ng presentation ng Live Good. Kaya hindi ako Okay. natuloy this week. So sure na yan, next week. Punta na ako. Ano ko, submit ko na yung mga documents. Thank you, Coach. And then from ano din, kay Coach Andrew. Kung gusto magtanong, you can unmute now. Okay, so guys, no, sulitin natin yung oras. Meron pa tayong mga uh, 19 minutes Para mas no, mabilis. para Mas sa maganda. training natin. And then, of course, kay Coach Romilit no, from UAE. Kapag UAE, any idea magkano shipping fee and minimum order of our products? Coach Romilit, I suggest yung bilhin mo, Coach, is yung International Wellness Pack. Ang International Wellness Pack is $89.95 lang. It contains 1 super greens, 1 super reds, isang multivitamin, isang factor 4, magnesium at saka vitamin D3 for only $89.95. Nasa
Nasa 5,001 lang yan, Coach Romilate, in peso. Free shipping pa. Free shipping na yan. Yung international wellness, international pack natin. Okay? So, yun po yung i-advise natin na mas maganda yun yung una nating bilhin para mas makasave tayo ng shipping. And kay Coach Karen D, no? Coach, baka pwede linawin yung watch and earn na warning ni Coach Fernan. Okay, so guys, no, yun, regarding naman sa mga sinalihan, so yun, ang kagandahan ni Live Good, guys, no, ang kagandahan ni Live Good is, since nasa subscription base tayo, sinabi ni Binglinsky, kahit mayroon kang pwede, while nag-Live Good ka, pwede kang pwede kang may ibang gawin na source of income, di ba? Pero sa issue ngayon, I don't know, karamihan sa atin siguro is aware na sa ibang mga coaches na yun, nagpo-promote ng ibang mga opportunities. So, again, sa position ni Binglinsky, okay lang yun. Pero in my own analysis lang, kasi guys, yung sinalihan nila na negosyo, ang nakita ko na problema, again guys, I've been into that. No, ang dami kong, I don't know if you have heard about Lee Fire, LNB, may ano pa, may GIPA, may GIMAX pa tinatawag. Okay? Lahat ng yan is a form of investment. So, pag investment, hindi yan business. So, investment is letting your money works for you, di ba? Kung titingnan mo yung bago ngayon na din, parang pumutok din yung Watch and Earn na yun, na kikita ka ng nanonood ka lang ng advertisement, no? Yun lang yung gawin mo. Guys, sinapan ko talaga yung Watch and Earn na yun. Tiningnan ko yung loob niyan. So almost the same platform, kasi yung nag-operate ng mga ganon na mga investment scheme is parang organized group yan. Grupo yan ng malaki na na-organize yan. So kung if you want to try, pwede nyo i-try, i-check ninyo yung paano yung kitaan. Bakit kumikita ng everyday na yung gagawin mo, pagpanood lang ng mga advertisement. Yung advertisement is limited lang. Limited advertisement na paulit-ulit na advertisement. And then yung pera mo, halimbawa, no, sa specific niyan is yung $90 magiging 270 in 3 months. Di ba? So, guys, yung pera mo 90 magiging times na in 3 months. Anong investment instrument na pwedeng magbigay niyan? 100% wala. So, ibig sabihin, there will come a time na magkukulaps yan. Now, ito lang yung advice ko. Just in case ma-invite kayo ng ganon, it is your decision to try. But for me lang, if you try, gamitin mong pera na yan na willing kang mag-lose. Meaning to say, willing to risk ka ba? Na whatever happens, talo or panalo, okay lang sa'yo. Walang problema yan. Pero kung isipin mo na sumali ka dyan, kasi talagang dyan makukuha yung mga pangarap mo, yari tayo dyan. Baka pati Live Good business mo, madamay. Di ba? Kasi na emotional ka na stress ka na, 'di ba? Na depressed ka na. Pero kung sumali ka for the sake of testing and then you're not after of the income in the future, willing ka lang mag-risk ng $100 mo, for me that's okay. Pero kung again, ang mali sa tingin ko sa ginawa ng iba, they think that that investment na as a business. Parang yung belief system nila na talagang parang Live Good din ba? Yung future na to, grabe to, abot tayo ng 10 years. Di mangyayari yan, guys. Kasi I've been, grabe yung talo ko din dyan. Okay? Although I know na sumali ako kasi gusto kong maunahan yung scammer. Gusto ko yung maunahan ng company. Okay? I want to beat the company na before sila mag-close,
maka-withdraw muna ako, but it never happened to me. Palagi akong nauunahan. So, again, going back to my advice, if you want to risk, okay lang, basta willing to lose yung pera mo, and then dapat makontrol natin yung sarili natin, and then wag natin i-sakripisyo ding business natin sa Live Good na talagang magbigay sa atin ng lifetime potential. Coach, let me add Okay, so thank a you for little that. bit. Yes, Coach Andel. Actually, nabiktima na rin akong ganyang almost the same, Coach. Yeah po. Before joining Live Good, I think a month before siguro. So, biktima na rin ako niyan. A month before joining Live Good. Nag-join din ako ng ganyang similar platform, watching YouTube. Tapos, may gagawin kang task. Pagkatapos, bayaran ka ng 50 pesos. Tapos, i-announce yan doon sa GC kasi may GC yan eh. Tapos, nagtanong ako, bakit ng iba 300 to 350 ang binabayad sa kanila doing the same task? Sabi ng kausap ko, pwede ka rin sir mag-earn ng ganyan pag mag-pass ka sa iba pang klaseng task. Parang may test daw, may test. So tanong ko, ano yun? Sabi, first task sir, ganito. Magpadala ka ng 1,500, immediately babalik sa'yo 1,800. O sino bang hindi ma-convince yan? Di, padala ako. First test daw niya, tatlong test daw eh. Walang isang minuto, bumalik agad sa akin, 1,800. Tapos sinubukan ko ulit. Ah, sabi, walang isang minuto, hindi pa bumalik. Sorry. Yung second test is ganito. I need to send 5,000. Nang sabi sa akin na babalik sa akin 6,000 daw. Siyempre, na ano na ako eh, naka-experience ako na totoo. Then, nag-earn ako ng 300 nung unang test. Pumasa ako doon. So, pag send ko ng 5,000, isang minuto, wala pa. Nag-isang oras, wala. Nag-10 oras, wala. Yung nagtatlong oras, nagtanong ko, sir, nasaan na yung ano, sabi mo na ibigay sa akin kaagad yung 6,000. Appear. Ayun, wala na. Na-realize ko na kasi sabi niya, sir, may gagawin ka pa, sir. Mag-send ka ulit ng 24,000. Tapos saka na. Doon na nakita ko na wala na, scam na ako. So ingat-ingat tayo guys. Yung pinomote ngayon sa ibang leaders natin na kasama din natin dito sa LiveGood. Careful tayo kasi ang rationale naman nila is gagawas lang ganyan pang subscription daw. So, wag kayo magpadala sa ganyang convincing nila, words. Problema subscription 500, 580 dati sabi nila na subscription is not a problem. So, ngayon sasali daw diyan para ma-solve daw yung problema sa subscription in LiveGood. So, be careful tayo guys. Yung sinabi ni Ben Glinsky na okay lang na kahit na mayroon ka ibang side hustles, pero ang problema kasi, ang concern ng natin, Coach Fernan, or kahit ako naman, ang concern ko is yung mapasubo yung mga kasama natin sa team natin na mapasali dyan. Tama yung sinabi ni Coach Romel kanina na ma-defocus tayo niyan kasi ma-affected tayo once na maano kayo dyan, ma-feel nyo na ay naku, parang nasa scam na ako ngayon. Ma-defocus ka guys. Tulad ng isang member sa team namin sa Japan na na-scam lang. Wala na. Ang bilis niya nung pag-umpisa pa namin, yung na-scam siya, wala na. Naglaylo na. Wala nang ganang gumawa pa sa LiveGood. So, don't wait na mangyari din niya sa atin. So, wag na lang. Focus tayo sa LiveGood. Yun lang po ang masabi ko. Coach Romel, Thank back you, to you. Coach. Yeah, it's part of the distraction. Parang distraction din yan. But it's normal, guys, normal. Darating yan every now and then. May mga ganon. No? So, ang yun, sa atin lang is ituloy lang natin yung pag-promote ng Live Good natin. For me, parang positive yan eh. Yung positive side nakikita ko Coach Sandel dyan. Kasi pag yung ibang leader na di-focus, so at least mas lumaki yung rates natin. Kasi yung mga, okay, so yung mga leaders na nandun,
na nakatutok nandun, mahirap yan na magbigay pa ng oras sa Live Good. So ibig sabihin, meron tayong malaking opportunity na yung dapat ma-prospect nila, ma-prospect natin. Di ba? Kasi napakaganda ng opportunity, and then yun, yung sinalihan na yun, okay lang sana kung mga legit. Ang problema lang, based on experience, hindi talaga tatagal yan. So again, investment is risky. No? Napaka-risky yung investment. Kaya ginawa lang sa ganun mga concept, yung risk is ginawang shared. Ginawang sharing yung risk go, coach. Dami yung madadamay. So stick to your plan at stick to your goal, no? Stick to your goal, and then it's part of the process, it's part of the business na mayroon talagang ganon. But it's good to be aware na they are not they will not last for long na ganon. Di ba? Kahit bangko nga may bangko dati na nag-offer ng double your money in 5 years. No? Pero pinasara ng bangko sentral kasi nagka-problema sila ng payout, ng promise nila na double your money in 5 years. So, ang lumabas ngayon na yung watch and earn is triple your money in 3 months. Triple your money in 3 months yan. Pinag-aralan ko yan. Kaya tawang-tawa ako bakit nakita ng leader na yon na nasabi niya na legit ang opportunity na yon na triple your money in 3 months. Kahit yung SSS, di ba? Inoobliga ang mga empleyado na magbigay ng contribution para mabuhay yung mga elderly na nagpapuntang retirement na, kasi kung walang magbabayad ng mga bagong working class, mahirap na mabigyan ng retirement yung nagre-retire. Now, so sa ganong offer na triple your money in 3 months, siguro ang pinaka-critical parts na yan is yung second, third month. So tama yung sinabi ni Coach Sandel na yung nagbigay siya ng 1.5 may binalik na 1.8. So halimbawa nag-invest ka ng 100, naging 300 in 3 months. Because of our goal na pera na to, labas ako ng 50,000 kasi maging 150,000 yan in the next 90 days. What if magda-down yung system? Which is ang sinyalis na papuntang wala na yung pera mo is yung system maintenance, yung migration ng website, yun na yung simula. Doon nakakabahan ang yung mga tao ng ganon pag mayroon ng mga ganong mga notice. Well, again, Coach Sandil, I think nasa oras na tayo, guys. So, tamang-tama na to yung discussion natin. Aside from sa napakagandang topic and tips na mga ludi natin ng mga Pilis dito, we have tackled pa itong yung mga side hustle na nagbigay ng distraction sa buong Live Good team sa Pilipinas. So, guys, no, again, abangan yung natin, yung inaayos natin ngayon yung schedule ni Coach Alex na magbigay sa atin ng continuation ng ads training. Kasi yung team ni Coach Alex ngayon everyday may PN talaga sa Facebook ads. Wow. And then pangalawa yung organic ni Coach Crispin na talagang bibigay din ng magandang resulta. So lahat ng mga yon gagamitin natin sa team natin to achieve our goal. Okay? And to end this training, no, 'di ba? Ang dami nating system, Coach Sandel, na power up 2, power up 5, power up 10. Yeah. 'Di ba? But kahit guys, sa isang taon, 10 lang yung makukuha natin. Okay? Every year 10 lang yung makukuha natin na affiliate. Yung 10 affiliates na naintindihan yung power ng subscription, na yung habit nila to pay their subscription is para nagkulong ng SSS. Di ba? So after 10 years, guys, grabe. Yes. Income that you cannot imagine. Kahit 10 lang yung target mo per year, i-duplicate mo yan. Grabe.
Kung i-compare natin yan sa, naguhulog naman tayo sa SSS every month, yung 600 pesos a month natin 14 years sa SSS, total contribution natin is 64,000. Iwan ko lang at the age of 60, kung mayroon tayong 3,000 pesos na 3,000 pesos na pension. But again, ako continuous ako sa pagbayad ng SSS kasi at least meron tayong extra pang pension. But along with my SSS, Pag-ibig and PhilHealth, meron din tayong wini-work out na hindi lang pang retirement. But parang yung strength natin na meron pa tayo sa mundong ito, magagamit natin with the income that we will get sa Live Good. Be it for personal use or baka may cause ka, community mo, or baka may gusto kang tulungan. Diba? So, napaka ganda ng opportunity, future natin sa Live Good. Basta, number 1, mag-stick ka lang. Number 2, huwag mong pabayaan yung subscription mo. And then, 1 week na lang, patapos na yung end of the month na tayo. Guys, so, yun, mahalin natin yung subscription natin. Kasi yun yung magbigay sa atin ng more than retirement. No? If you want, go for 1 year subscription para hindi na kayo kagabahan sa pagbabayad ng monthly. Okay, so darating yung 3 years, madali lang yan guys. And then, yun, hindi natin mamalayan na we will be enjoying our success na dito sa Live Good. So again, coaches, especially sa ating powerful speaker sa ngayong gabi, kay Coach Sandel, thank you so much and see you on next Friday. But every day, no, kita-kits tayo sa Zoom natin kasi every day yung yung presentation natin. So guys, okay, thank you so much and thank you. Okay, thank you Coach. Thank you Coach Romel, Coaches Team, maraming salamat po. He's